napakasaya ng araw na to kasi dinala na ako ni Coach Sam ng isang bisita na nanggaling pa sa Iloilo. Okay, yun, isipin mo, narating siya ng Tondo sa Eskinita sa aking Eskinita workout, table training, ayan. May dalawa kaming ano rito, dancer. Bouncer. Bouncer! Madali. Kala ko dancer eh. Bouncer. Lalaki oh. Yan, okay. Taga Iloilo. Ano ba ang tawag sa Iloilo yung arm wrestling? Ano ba ang tawag? Okbo. Ayan, may grupo ba kayo doon? Okbo Iloilo. Ayan, Okbo. Ako siya mapangalan ni Sir? Saroro. Yun. Kung tawagin, ayan, hotdog ng Iloilo. Ako siya, paano mo ito dinala dito? Pinasakay ko yata. Ayan Walang script. Happy lang yan kasi, happy lang tayo kasi sa Eskinita is bibihira lang tayo magkaroon ng mga special guests. Oo. Nag-bike lang yata si... Doc. Nag-bike lang. Bike lang. Nagroro. Ayun. Dinala ko yung bike sa Roro, tapos binike lang. Sir Doc, ano ba tawag sa iyo? Yung tawag sa inyo? Hakdog. Hakdog. Or tawag nila sa akin Doc kasi... Doc na talaga. Doc na lang. Doc ng ano? Sa isang probinsya ako din ako naging doktor. Isang district hospital. Isipin mo, taga Iloilo siya, doktor ng ospital sa Iloilo. Tapos ang kanyang sport ay Arm wrestling. arm wrestling. Bakit nga ba arm wrestling? Anong meron sa arm wrestling? Kasi tagisan siya talaga ng lakas eh. Nakikita ng isang tao. Makikita mo talaga kahit ikaw din, pag malakas ka talaga sa ganung galaw, mananalo ka talaga. Hindi, nakikita ko sa mga doktor. Ikaw lang yung doktor na nakita ko sa lahat ng fitness na nag-arm wrestling. Wala na akong knowledge. Ikaw lang ang nag-iisang doktor na nag-arm wrestling. Sa Pilipinas siguro mga idol sa Pilipinas. Pero gusto ko kayo Dito na sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. Oh, pero pangunahan na kita kasi sige. merong dalawang world champion na doktor. World champion. Daniel Prokopchuk ng Moldova, 75 kilos. Arguably siya yung pinakamalakas ngayon. Kaliwat kanan. Daniel Prokopchuk, doktor yon, orthopedics yon. Tapos yung pangalawa, si Georgi Tautiev ng Russia, 95 kilo. Yung 6'5", yung matangkad, yung parang stick. Sobrang lakas. 80 ata or 85 kilos, world champion ng WAF. Tapos ano yun? Interventional cardiologist. So doktor din yun. Doktor din siya. Sa Russia tapos sa Moldova. Russia, Moldova, dalawa. Tapos sa Pilipinas. World champion. So sa Pilipinas. Ikaw yung doktor. Yun. Nag-iisang doktor ng Pilipinas. Taga Iloilo, walang iba kundi si Doc John. Yun lang. Doc, yun. Arm wrestling. Coach. Si Coach muna. Sige. Coach, paano mo nakilala si Sir Doc? Manila Poolers. Manila Polars din. Sama siya doon sa group namin. Matagal na ba? Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na ba sa Manila Polars? Anong year kayo sumali? Hindi ko na matandaan eh. 2 years after. 2022. Pandemic ako eh. 2022. Ganun. Ako alam ko, natatandaan ko si Sam hindi pa to active. Hindi pa. Nung nag-start ako 2019. 2019, wala pa tayo. August. Tapos si Sir Kosog mga 2021 ka ata. 2021. 2021. Nakikita ko yung mga post mo. So sabi ko. So mas nauna ako sa kanila, mas senior ako. Sa Manila po, sir. 2021. 2019 ako. 19, 20, 21, 22, 5 years. 5 Tapos years. kayo na tayo nagkita-kita. Oo. Tapos di mo pa kilala. Kasi hindi niya ako nakilala nung December. Hindi niya ako nakilala nung December. 5 years ha? Hindi pa kasi ako active nung... Hindi pa siya active nun. 5 years sa Manila Police si Sir Doc. Si Russell talaga, yung nakakatawa si Russell, yung maliit. Yung maliit. Kasi nakalaban ko na yung 2019 pa lang eh. Pero hindi niya ako nakilala. Kasi nagano ako eh, nagbihis ako eh. Kaya 5 years na pala siya sa Manila Polars. Ako, yun. Doc ng Arm Wrestling ng Pilipinas, meron ba tayong may ibabahagi sa mga ating mga taga-suporta ng arm wrestling or sa bodybuilding o kahit saan pa man o kahit sino pa man na gusto maging ano ba knowledge para maging arm wrestler pa ano bang pangunahing nakukuha dito mga beneficiary? Mga benefits po natin dito syempre is number one,
perseverance, tsaka pagiging porsigido, kasi yung larangan na ito, hindi naman to nakukuha ng agad-agad lang eh. Hindi naman to nakukuha ng isang araw. So, tulad din ng bodybuilding, pag nagmadali ka, madali kang madidismaya. Kaya pag pumasok ka ng kahit anong fitness na journey, bodybuilding, running, kahit mga running, cycling, boxing, kahit ano, basta fitness, basta physical. Pag nagmadali ka, hindi mo talaga makukuha yung goal mo. Kasi yung goal, yung magandang goal, it takes time. Matagal yan para makuha. So pag nagmadali ka, madali ka madi-disappoint, tapos baka mag-quit ka. So number one na payo ko is huwag kayong magmadali. Pag mahal mo yung isang larangan ng patalsik, yung larangan ng fitness, pag mahal mo yan, bigyan mo yan talaga ng oras. So kunwari, 1-2 oras kada araw, or 1 or 2 oras 3 times to 4 times a week. Okay na yan. Pwede na yan, di ka man nagmamadali. Maliban na lang kung si Carlos Yulo, alam naman natin, pag aim mo talaga yung pinakamataas, araw-araw talaga yung training. Tapos hindi lang yung training, may nutrition, may pahinga, bawal yung bisyo, sigarilyo, bawal lahat yan. Yung Red Doors. Kasi hindi naman tayo nag-aim ng ng top siguro. Wag lang yung ibang use o kaya ibang bisyo na nakakasama talaga. Saka moderate ka. Moderately lang. Pero syempre, ako bilang doktor, umiinom ako minsan lang. Minsan lang talaga. Pareho lang tayo. Sige. Ikaw, ito, hindi umiinom to eh. Yung pangalawang benefits sa kalusugan. Benefits pala, no? Yung benefits, sige. Yung una is discipline, discipline. perseverance, discipline. Pangalawa, syempre, physical. Pag malakas yung katawan mo, proven na talaga yan na malayo ka sa sakit. Basta, on the grounds na yung pagpalakas mo, syempre, healthy na pagkain, healthy na exercise, tapos healthy na mga habits. Kasi pag lumakas ka ng, kunwari, lumakas ka, pero marami kang bisyo, yung pahinga mo pangit, yung training mo hindi proper. So lalakas ka pero lalapit ka rin sa sakit kasi pangit yung rest mo, mga ganun. Dapat lahat kasi ng variables tumutugma yan. Kaya pag malakas ka, malayo ka talaga sa sakit. Given na proper yung training, nutrition, rest, and everything else. Okay, Doc, bilang isang doktor, Doc, nakakatulong pa yung paggamit sa arm wrestling meron ba tayong sinasabi na para mas lumakas ka pa, may gamot ba tayo para dyan sa arm wrestling? Yung mas lalakas ka pa na para, kasi yung natural kasi, napakabagal at saka ang hirap. Nakakatulong ba yung Doc? Guys, totoo yan guys. Yung natin, yung performance enhancing drugs natin, off topic, di na ako magsasalita tungkol dyan, pero nakakatulong talaga yan. Pero isipin nyo yung sport na ito, wag na wag nyong ibabash yung mga gumagamit ng gamot. Although nakaka-affect yun ng nila, ng personal image nila, lalo na pag pag social media, mga talaga sila, sikat sila. Pero tandaan nyo guys, sa panahon ngayon guys, dapat open-minded tayo. Hindi umabot sa ganitong level yung arm wrestling kung walang gamot, kung hindi dahil sa mga testosterone, mga anabar, mga SARMs, growth hormone, number 1 talaga, growth hormone, ganun. So guys, hindi na ako magdi-discuss niyan, pero pag gusto niyo talaga lumakas guys, yung yung kapalit niyan, yung buhay ninyo guys. Pag gumamit kayo niyan, mag-expect kayo may mga side effects talaga yan. Pero yung lakas nyo, pag gumamit kayo ng ganyan, lalakas talaga kayo guys. Pero wala akong personal experience niyan, pero alam ko talaga. Marami akong kilala. Tapos marami din tayong nababasa na mga articles. Tapos marami din tayong nakikita na YouTube. Search nyo na lang guys si Anabolic Doc sa YouTube. Siya yung number 1 na pinakasikat na nagpapayo. Tapos sinasabi niyo talaga kung anong magagandang gamot. Sa kaso more on bodybuilding side siya. So lang talaga, use at your own discretion. Hindi po ako pumapayo na gumamit kayo. Pero tandaan niyo lang, pag gumamit kayo guys ng mga gamot, kapalit nun is yung
part ng health nyo. Side effects. Side effects. Yung pwedeng as mild as pimples to as severe as heart attack or stroke. Pero hindi yun palaging nangyayari, pero mas malaki yung chance nyo kaysa sa natural. Siguro naman ang gumagamit yan is may budget di ba? Ayun, guys, sobrang mahal yun, guys. Yun. Check nyo lang. Tapos kung may mga pekeng DVD, pekeng gamot, may peke din na na performance enhancing. Yun lang. So, yun lang. Pag kunwari gusto mo na talagang gumamit nun. Tapos natsambahan mo yung dealer ng gamot mo kasi hindi naman yun legal eh. Peke pa yung binibigay sa'yo. So, yung effect talaga, hindi ganon yung desired effect niya. Hindi mo maaabot. Kaya, yung mga sure na, yung sa pagkakaalam ko, tulad din yan sa kahit anong gamot. Ang mga original na gamot, mahal talaga yan. Yung branded, mahal talaga yan. Kaya sobrang, yung budget mo dyan siguro, 50,000 siguro per month. Di ko alam hindi ko. Nagtatapon na ako ng numero dito, baka 20 to 50,000, mga ganun siguro. Yan. Kulang. Ayan, ang dami nating kalamang kay Sir Doc ng Iloilo. Marami ka na bang sinalian na mga tournament? Ilang count na medal na ba na ipon mo sa bahay nyo? Yung mga locals namin, syempre kasi kami lang doon yung tao sa Region 6 kasi kami. Kami sa Iloilo Region 6. Yung mga palaro namin doon, mostly ako din talaga yung major na nagpapalaro. So tinatalo din ako ng mga kasama ko kasi lumalakas din sila eh. Sa mga tournament siguro 2022, 2024, tatlong major tournaments na sa amin lang. Yung Dinagyang every January yan, guys. Kami yung may pinakamagandang medal sa buong Pilipinas. Sali kayo kung gusto niyo. Di ba may ipaparty kayo na event doon? Oo, every Kailan? January. January, malapit na. Every January, malapit na, guys. So, Invite mo yung... sisiguraduhin ko na yung medals natin. Tayo yung may pinakamagandang medal sa buong Pilipinas, guys. Dadayo ba Sa tayo? ngayon. Dayo lang kayo doon. Yung cash prize, mababa lang. Pero yung medal, panalong-panalo talaga. Sisend ko tayo yung picture ng medal. Sagarin ko na yung kay Sito kasi bibihira lang ito mapagawi sa iskinito natin. Ano pa ba yung mga benefit pa? Ano pa ba yung mga nakukuha natin dyan? arm wrestling sa arm wrestling? Siyempre, pag ano ba, Dok, arm wrestling ka pa ba o nagba-bodybuilding o focus lang sa isang sport? Yung background ko, start muna tayo dati before, talaga ako athletic talaga ako. Nag-start ako basketball. Hanggang ngayon, meron pa rin basketball. Tapos nag-dedicate ako running, half marathon. Dami. Half marathon. Tapos after ko nag-half marathon, yung weight ko bumaba talaga 63 kilos. Tapos nagpataba ulit ako, naging powerlifting. Powerlifting, So nag-dedicate talaga ako 2015 hanggang nag-start ako dito 2019. So mga 4 to 5 years ako na powerlifting. After na powerlifting, ito na arm wrestling na. Arm wrestling. So, may abs ka ba? Wala akong abs. nakatago yung abs natin. Ayan na. Mas may abs ko pa nga eh. Hindi, ano to, Dear Belly. hindi, ang kasi ang taba din kasi is source din yan ng power, na Yes. energy. Yes. Di ba, Dok? Oo. Ibig sabihin yan, ang sobrang, kasi kumakain tayo ng carbs, di ba? Sa biochemistry natin, kino-convert yung carbs into fats. Kapag hindi natin yan naubos kaagad. Kaya isipin niyo na lang sa pinakamaliit na sense, yung pag marami kang kinakain na carbs, yan yung kino-convert into taba. Actually, pag Pag sobra na siguro pag nasobra na siguro yung yung kinakain na carbs. doon siguro into fats na yun. Ginagawang taba kasi Taba hindi yun. nagagamit. Sino-store yun, ang way yun ng paraan yun ng katawan natin na mag-store ng energy as fats. Kasi dati, 'di ba, nung unang panahon wala mga supermarket, walang instant noodles, walang instant na lahat. Kung gusto mo kumain dati, maghahunt ka. So it takes hours up to days, minsan weeks para makakain. So yung ginagawa niyan, pag nag-store ng fats yung katawan natin, design talaga yung katawan natin mag-fasting. Kaya na-extend ilang araw, minsan weeks, hindi tayo nakakain. Mabubuhay ang tao basta may tubig. Tubig lang. Yun. Ayan Survival yan, survival. Hindi kasi ako, yun,
siguro na marami na tayong nakuha kaalaman kay Doc ng Iloilo. Okpo! Arm Wrestling Iloilo, si Dr. Doc. Sinama ni Kutsam. Kutsam, may sabi ka ba? Okay na yun. Inaubos na? Inaubos na siya, Doc. Naubos na. Okay, Una pa okay, kaya tayo. Okay Live ba to? na. Live ba to? Ay mo may hindi live na yan ay Edit mo pa? hindi na tuloy-tuloy wala tayong edit papahirapan pa yung Oo. sarili natin okay Sige, sige. papapaalam na tayo Dok paalam na Okay. tayo Guys, ingat. yung tropa mo baka pwede mo shout out Shout out sa Ukbo Iloilo guys. Balik mo ko da sunod Lat-latan nyo lang ko. Pausog tatanan. okay ayun magandang araw sa ngayon at napakasarap ng ating ng panahon Oo, salamat walang sa Dok sa pagbisita sa Sige, thank you din. Iskinita Sobrang workout sulit, natin. sobrang sulit. Kutsam, Oo. thank you sa pagdala mo dito kay marami tayong nalaman. Nag-bike na yan. Nag-bike lang. Parang mo na kay Ed De Los Santos. Wala, bahala siya. Ayun, babay na.